Eyo, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ito na naman po tayo at muling magbibigay ng mga reaksyon, opinyon, komentaryo, kritisismo sa mga video na may kinalaman syempre sa West Philippine Sea. No, ito yung madalas natin binibigyan talaga ng pansin dahil hindi naman natatapos mga tol yung mga nangyayari dito at patuloy na nagkakaroon ng tensyon dahil ayaw pa rin tayong tigilan mga kapatid ng mga bansang gustong manakop at gustong umangkin sa ating soberanya mga kapatid. No? So bilang isang Pilipino mga tol, sana ay aware ka din sa mga nangyayari dito at sana may pakialam ka mga tol. No? Pero bago natin to simulan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melv's Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba sa may description box para sa mga videong tulad nito. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe mga kapatid. No? Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so itong title ng videong panonoorin natin mga kapatid. No? Confirmed, China nagpanik, pinauwi barko nila. Uy, China na alarma, baka pagbabarilin ng AFP kanilang barko mga tol. So ito, bibigyan natin ngayon ng reaction video mula kay Melv's Castle. At mamaya naman sa next video natin, ito, ayan, susunod. Ang Amerika, Japan, India at Australia mga tol nagbabala laban sa mga agresibong kilos no, sa West Philippine Sea. Mamaya, abangan ninyo yan mga tol, bigyan natin yan ng reaction. Pero siyempre unahin muna natin to mula kay Melv's Castle. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Chinese Foreign Ministry na alarma sa pagpapasabog na ginawa ng BRP Antonio Luna. Lalo na't malapit daw ang live fire drills sa barko ng China na monster ship. Sa vicinity ba naman ng Scarborough Shoal mga tol, nagpaputok ang ating mga otoridad eh. 'Di ba? Sa vicinity ng Scarborough Shoal mga tol, sa Bajo de Masinloc, kung saan ito'y tuluyan nang ang inangkin ng China at nagpadala pa sila ng kanilang kumbaga parang baseline no sa sa United Nation at tuluyan na nilang inaangkin to mga tol. Pero syempre ang Pilipinas hindi naman papayag diyan no. Iginigiit pa rin natin mga tol ang ating karapatan, ng ating right to access, ang ating soberanya, ating interest no dito sa ating exclusive economic zone. Hindi man tayo ganun kaagresibo pero ipinapakita natin batay sa mga kilos na ginagawa ng ating mga otoridad ng PCG, ng AFP, ng Navy, na talagang hindi natin isusuko no ang ating interest dito sa West Philippine Sea. Kagaya na lamang ng ginagawa ngayon ng PCG. Hindi nila tinatantanan mga tol yung patuloy na paglapit ng mga barko ng China. Binubuntutan nila, nire-radio challenge nila. Kahit na minsan mga tol, walang pakialam yung sagot ng mga China Coast Guard, pero hindi yan tinitigilan ng ating mga magigiting na Coast Guard. Kaya saludo sa inyong lahat mga sir, no? Tuloy natin to. Nababahala ang China na sana hindi raw pinagpapraktisan ang kanilang barkong pasabugin. Wala naman daw kasing dahilan ng Philippine Navy para tirahin to. Dahil mapayapa at tahimik naman raw ang South China Sea, West Philippine Sea. Well, hindi naman talaga sila titirahin. Ang pag-exercise mga tol ay normal na ginagawa ng kahit anong bansa, kahit nga sila. 'Di ba? Tuloy-tuloy nga at patuloy nga silang nagsasagawa ng military drill sa Taiwan Strait, sa palibot ng Taiwan. Oh, 'di ba? Sila mismo ginagawa 'yon, yung mga ganitong klaseng exercises. So tayo rin mga tol, ginagawa natin 'to. Kaya wag nilang bibigyan ng masamang kwento yung mga ginagawa ng otoridad natin. Wala raw karapatan ang Philippine Coast Guard na sitahin din sila. Naaayon naman raw sa batas ang pagpapatrolya ng China Coast Guard sa kanilang teritoryo. Ayon sa naratibo nila, kung wala kang alam no, kung ikaw ay ngayon pa lamang nakabisita sa mga ganitong klaseng usapin, tapos first time mong maririnig si Banlawi, ay nakanangyan talagang maano ka bakit inaaway ng Pilipinas ang China? Ang China, ang bait-bait naman sa Pilipinas. 'Di ba? Sa kanila tayo kumukuha ng mga produkto natin, pambenta sa mga online shop, 'di ba? Yan yung diyan kumikita yung ating mga kababayan, mga tol, 'di ba? Add to cart mo na 'yan, 'di ba? Mga ganun mga kapatid, sa kanila nanggagaling 'yun. 'Di ba? Wala namang problema mga tol pag-usapang trade, pag-usapang kalakalan, wala tayong problema mga kapatid. Di natin dapat dinadama yung mga ganyang usapin. 'Di ba? Yung relasyon ng ating
nationality nila, wala ring problema doon mga tol. Ang problema natin yung ginagawa ng kanilang gobyerno. 'Di ba? Kung naaalala ninyo, itong balitang latest na balita ngayon na may nahuling Chinese national na di umano'y nag-espiya mga tol sa mga base militar, EDCA sites, 'di ba, sa mga airport, sa mga mall, may mga nakuhang mga devices pa na kayang-kaya daw gumawa ng 3D map sa mga establishment kahit na hindi na pumasok sa loob, tapos real time na naipapadala agad doon sa kanilang bansa, China. May kasabwat pang 2 Pilipino mga tol. 'Di ba? Yun ang kumbaga national threat natin mga kapatid. Tapos yung paglapit ng kanilang mga barko dito sa ating bansa, sa ating teritoryo, 'di ba? 60 nautical miles from Zambales mga kapatid. No? Walang problema dun sa mga kalakalan pero yung paglapit nila sa atin, nangangahulugan yun mga tol ng hindi pagrespeto ng kanilang gobyerno sa ating bansa. Kaya umaasa ang Chinese Foreign Ministry na sana hindi raw China talaga ang tinatarget sa ginawang pagbomba ng Philippine Navy warship. 我们不反对有关国家在 We do not oppose relevant countries, sabing ganon. Military drills within their borders, sabing ganon. 境内举行军事演习，但希望演 But 习 we 不要 hope the 针对第三方 exercises will not target any 不要做 third 有损 party and they will not do things detrimental to regional peace and stability. Yan na naman yung regional peace and stability na sinasabi nila. 去和平与稳定的事。我还想强调的是，中非之间不存在紧张关系。 I would also like to stress that there is no tension between China and the Philippines. Sa ngayon, no? Sa ngayon, mga kapatid, wala pa tayo yung tipong malalang tensyon. Pero may tensyon. Hindi nga lang ganun pa ang kalala na umaabot sa standoff. Kasi yung tensyon, mga kapatid, eto lagi nga naman nating napapanood yung paglapit ng kanilang mga barko, 60 nautical miles mula sa dalampasigan ng Pilipinas mga tol, nag-create ng tension yun. No, nag-create ng tension yun. Ikaw, basta-basta ka nalang papasok malapit sa teritoryo ng iba. 'Di ba? Tapos may nakuha pa tayong underwater drone na ang ulat mga tol nagsasagawa ng mapping etong China para sa mga underwater terrain, yung mga malalalim at mga mabababaw na bahagi ng ating karagatan. Para saan, 'di ba? National threat din security rin 'yun mga tol. No? Sa ngayon walang tension na talagang banggaan, water cannon, walang ganun. Kasi nahahandle pa ng maayos ng ating Coast Guard yung sitwasyon mga tol. Pero kapag sila mga kapatid nagmatigas pa rin, doon nagkakaroon ng tension. Actually sa kanila nagmumula yun sa kanila nanggagaling talaga 希望有关方面不要人为制造紧张。 We hope relevant sites will not create tension. Ba sabihin nyo yan sa sarili nyo. Sabihin nyo yan sa sarili nyo. Napakareklamador nitong China Kayo nga, Talaga si Wang Wenbin illegal pa rin na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Umaatras naman ng paunti-unti itong Chinese monster ship. Pero still nasa Philippine waters pa rin. Kung ipukumpara mo naman Kung aalis man yung monster ship nila, may kapalit agad. Kung isang araw na mabagal ang pag-atras, ngayon bumilis ang pagtakbo ng barko ng China. Hindi pa malinaw kung umiiwas ang China sa 3 Philippine Navy warship na nagla-LIPAR exercises. Pero posibleng ito ang dahilan ng pagtakbo ng China. Hindi naman isinasawalang bahala ng Philippine Coast Guard na baka banggain pa rin sila ng China. Pero kung may lumubog man ng barko ang PCG dyan, nanindigan pa rin si US Ambassador Carlson ng suportang dadating mula sa US Armed Forces. Hindi raw hahayaan ng Amerikang manakaw ng China ang West Philippine Sea. Kasi may interest din naman ang Amerika mga tol, no? Meron din silang personal interest. Dahil nga yung ating bansa nasa strategic location para mabantayan nila mga tol yung buong South China Sea. Kasi hindi nila papayagan mga kapatid na maging kontrolado ng China etong karagatan na to, which is daanan ng pambuong mundong kalakalan mga tol. Daanan yan 'Di ba maapektuhan pati yung ekonomiya nila at yung ekonomiya ng iba pang mga bansa kapag ito naging kontrolado ng China, at saka magiging number 1 na talaga, on top na ang China.
I suspect that what you say is accurate, that the purpose of positioning these ships is to flex their muscle, maybe even do so ahead of our U.S. inauguration, but we're not going to cave to that. You know, we're going to continue to work with our friends and partners, especially here in the Philippines. We're going to continue to amplify the Philippines message. We're going to continue to uphold international law, and the U.S. military will continue to fly, sail, and operate anywhere that international law allows, and we will push back on any attempts to circumvent international law through bullying practices or what your military has called ICAD. I guess it's I always forget it's illegal, coercive, aggressive, and deceptive. So these ICAD or what we have some people call gray zone tactics. Garay ko po. Basang-basa na ng ibang bansa mga tol yung galawan ng China, gray zone tactics, no? We will not let them prevail. We'll continue to expose. No, we will not let them prevail. Oh. We'll call gray zone tactics. We will not let them prevail. We'll continue to expose them. Now, Ano kayang We'll continue to expose them. plano ng China? Hindi sila ng bangga ngayon. Hindi din sila nag-water cannon. May dahilan to. O baka naman nakatutok tayo sa bawat Sinlock sa monster ship tapos nagtatambak na pa yan sa ibang parte ng West Philippine Sea. Well, namomonitor naman yan mga tol, no? Namomonitor naman yan dahil meron tayong mga radar. At bukod sa atin, merong isang taga-suporta natin mga tol, si Ray Powell na laging nakamonitor dito. Malalaman natin kung may mga ginagawang pagtatambak o reclamation ng China dito sa West Philippine Sea. Pero yung dahilan nila mga tol ng paglapit sa atin, maraming tinitingnan ng ating mga otoridad pwedeng nino-normalize nila yung paglalayag ng kanilang mga barko para yun yung mga bagong status quo. O kaya naman diversionary tactics na meron na palang ginagawa sa ilalim ng dagat na hindi natin nakikita, di natin namomonitor mga tol. Marami. Pero yan ang ating babantayan mga tol at binabantayan din yan ng ating mga otoridad. Magtiwala lang tayo sa kanila mga tol, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Huwag mong kalimutan magkomento sa ibaba mga kapatid. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.